Si Princess Angel, mistulang buhay na manika raw ang batang ito. Sa unang tingin, tila ilang buwan lamang ang edad niya. Pero ang totoo, 4 na taong gulang na si Princess. At 4 na taon na rin siyang nagtitiis sa kalagayang hindi normal para sa isang munting anghel. Nang isilang ng ina na si Aling Fe ang bunsong anak, hindi niya akalaing abnormal ang pangangatawan ng sanggol. Ng araw na yun, pinasilip na ho sa akin sa nursery ng mga doktor na yung congenital syndrome nga, cerebral palsy, tsaka po yung imperforate anus nga, yung walang butas daw po. Kaya kinausap po ako ng doktor. Sabi, Tay, ano po ba, pwede mo bang ilaban to ng... Kasi kung i-operahan to, 50-50 mangyayari. Sabing ganun. Sa'yo ang desisyon kung kaya mo. Yung sa akin, sabi ng doktor, pwedeng hindi muna. Dahil ang bata, hindi kaya ng resistensya. Kaya sa lalong mapahamak, ipinagpaliban na muna nila ang pagpapaopera kay Angel. Kung kaya tuwing kailangan dumumi ng anak, sa puwerta raw ang labas. Hindi man makapagsalita ang bata, ramdam ng ama ang hirap na pinagdaraanan nito. Siyempre, hindi ko rin matake na kikita ko yung anak ko na pagdudumi, gano'n na lang, tutulo ng luha, papahiran ko na ng luha. Di tulad ng ibang bata, special child si Angel. Pero para sa ate Cheche niya, isang biyaya sa pamilya si Angel. Nakakatuwa siyang laruin. Hindi maikakailang mabagal ang paglaki ni Angel. 4 na taong gulang na siya, ngunit hindi niya pa rin kayang tumayo at maglakad na karaniwang nagagawa na ng 1 taong gulang na bata. Madalas tuloy siyang napagkakamalang isang manika. Akala ho namin, dala niya, bitbitunin niya yung manika lang. Sabi ko, hindi, anak ko ho yan. Dati may regular na trabaho bilang printer at photographer ang ama na si Derek. Pero dahil madalas itakbo ng ama si Angel sa ospital, napilitan na rin siyang mag-resign sa kumpanya. Ngayon, pagluluto at pagtitinda ng almusal ang pinagkakakitaan ng padre de pamilya. Kakayanin ko hanggat kaya ng bata, hanggat nabubuhay. Hanggat kaya namin na kumilos na para sa bata. Kahit hanggang magka-utang-utang kami, basta't yung bata mapalaki namin ng maayos. Bumuhos man ang problema sa pamilya ni Aling Fe. Ang pagmamahal sa munting anak ang nagbubuklod sa kanila para patuloy na magsikap. Ipinagkaloob ho sa amin yan, sabi, alagaan ho namin, tanggapin ho namin yan. Talagang lahat ho ng pangunawa at ng talagang sakripisyo talagang inihandog na namin. Pagtapos ko po mag-aral, tutulong po talaga ako na magtrabaho para may pambili ng gatas, ganyan. Ngunit anumang sipag ang kanilang ipuhunan, tila kulang pa rin para matustusan ang mga pangangailangan ng bata. Dito na kami ng almusal, tapos wala ho siyang gatas. Kasakdalan ho yung namin ng isang sachet na 10 piso. Diaper pa isa lakas ho sa diaper. Minsan, sumasagi sa isip ng ina na sisihin ang sarili dahil sa kakulangan ng tamang nutrisyon noong ipinagbubuntis pa niya si Angel. Hindi ko naman po kagustuhan yun. Naisip ko, siguro sabi ko matagal, siguro ka ako habang buhay. Habang malakas ho kami, siguro ka ako parang magsubok. Isanama namin ngayon ang pamilya para mapatignan muli sa doktor si Princess Angel. Agad naman nakapagkonsulta si Aling Fe kay Doc. Nakita ko sa niya, mukhang isa lang yung daanan ng dumi, yung ihi niya, at saka yung kanyang vagina. So ang tawag dyan, cloaca. Kumbaga, common yung opening sa lahat na sa tatlong butas. So, ang gagawin natin dyan, uupirahan, iko-colostomy. Mas mainam daw sana kung maagapan agad ang sakit ng bata bago pa ito lumala. Pag hindi nga naoperahan yan, na magiging problema kasi yung dumi niya, dadaanan ng ihi at saka dadaanan ng dumi, pareho lang.
magkaka-infection yung dadaanan ng ihi niya. So, pabalik-balik na UTI. So, pag pabalik-balik na UTI, masasira yung bladder, masasira yung kidney. So, magiging complicated na pag hindi naagapan. Pagbalik ni Doc, isang laruan ang kanyang dala para kay Angel para makita kung mapapansin ito ng bata. Pero try mo. Ayaw na niya. Wait lang, Mukhang naaliw naman si Angel, pero ibang liwanag ang naaninag namin sa mukha ng ina nang ito na ang nakita. Wish ko na. Walang katugunan sa mga ano namin. Para maano yung bata. Kasi talagang inaano ko lang po talaga yung talagang maano po yung bata, mapaayos siya, mapagamot siya. Agad sila sinamahan ni Doc sa kabilang kwarto. Pagbukas ng ilaw, ito na ang tumambad sa pamilya. Kumpletong gamit pang baby para kay Princess. May mga bagong damit at laruan din para sa ating munting prinsesa. May supply na rin ng gatas at prutas para pampalakas at pampatibay ng kanyang katawan. Papasalamat. Masaya kasi hindi ko akalain na wish ko lang makakatulong sa baby ko. Sa aking mga laruan niya, sa aking mga pagkain niya, makakain niya na yung dapat niyang kainin. O Nay, ipatesting na natin kay Angel ang mga bago niyang gamit, ha? Hindi namin kayang Mga hindi namin kaya para po sa kanya. Kasi kahit ano mo sisikap namin para maitaguyod na yung dalawa naming anak. Talagang sapat na po minsan kinukulang kami dahil. Maraming salamat po. Sa tulong po ninyo na wish ko lang. Kayo po ang puno lahat ng mga pangailangan ng anak ko. Aapaw pa ang biyaya ng araw na ito dahil sa regalo ni Sir. Mula po sa Pascual Laboratories at KDP Pharma Corporation. Bigay po namin kay Baby Princess yung 1-year supply po ng Vitamix for Panty, LC0 and Mighty Kid Zero para makatulong sa kanya yung mga Thank you po, sir. Ay, malaking tulong po, sir. Maraming salamat po. May tulong medikal din na handog ang programa para kay Angel. Malaking tulong po talaga, napalaking tulong po para sa anak ko kasi hindi na po kami kung saan-saan pong institusyon kami pipila. Habang wala sa bahay ang mag-anak, sinamantala na namin ang pagkakataon para ihanda ang susunod na sorpresa. Pag-uwi ni na Aling Fe, eto na ang bumulaga sa kanila. May dagdag paninda at kompletong sangkap para sa kanilang eatery. Maraming salamat. Kasi hindi po namin akalain na kayo po alam. Wish ko lang po palang tutulong sa mga pangangailangan namin na kahit kami napakatagal na. Dahil sa tinagal-tagal ng paghahanap buhay ko, hindi ko kayang bumili ng mga ganitong klaseng mga paninda. Ayun po, para po may pantinda, nagre-repack po kami. Lalo po kami nagre-repack, ang dami. Pero may isa pa kaming mahalagang imbitasyon para kina Angel. Bibigyan na siya. Bibigyan na.
Diyos ang biyaya sa araw na ito para sa pamilya Santos. Siguro na nga'y tunay na hulog ng langit si Angel, ang batang nagbibigay inspirasyon sa mga nagmamahal sa kanya. Hari naway, lalo pa maging matatag ang kanilang pamilya ngayong ganap na anak ng Diyos ang kanilang munting anghel. Kung kayo po ay may hiling para sa sarili o sa inyong kapwa, lumiham lang at ipadala sa Wish Ko Lang, care of GMA Network Center Incorporated, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. At hanggang sa susunod na Sabado po, ako po si Vicky Morales. At ito po ang Wish Ko Lang. May sorpresang naghihintay.